Alright, magandang araw sa lahat. For today's video is update tayo sa nangyari dito sa bahay na ipinapatayo natin dito sa property ni Jess or ipinapatayo ni Jess. Actually is nagtulungan kami ni Jess para maipatayo itong bahay na ito, mga moms, mga migs, mga guys. So nasabi ko na sa inyo ang reason kung bakit biglaan ang magpatayo natin dito ng bahay. So second update ito kasi atat na si Giselle na mag-video ulit tayo. So ito na ipapakita ko sa inyo. So ito na siya. Nagsimula na silang mag-trusses doon sa babaw. Ay mag-trusses, ano ba pangalan diyan? Ay, yan, kinabit na nila. Ang sa itaas. So half concrete, half metal cladding. At saka ito, ginagamit namin yung square tube. Say hi to everyone. Hello. Everyone. Nakaubos na tayo dito ng 130k. Yan ang natayo sa 130k, mga moms, mga migs, mga guys. 130k na yan. Yan pa lang. So maano na kasi, mahal na kasi yung mga materyales sa ngayon. So wala nang mura. So yun. Saka isang labor lang ang katulong ng asawa ko. Gumawa ng bahay. Si Juso, say hi. Hi. Hello. Hi, put sa ulo. So right. Yan ang bahay na pinapatayo natin. So yun ang sinasabi ko sa inyo, 2 tao lang ang nagtulungan para maitayo itong bahay na to. So hindi siya kanang fully concrete ang pagpagawa natin dito. Mga lang siya, half concrete and half cladding, metal cladding ang gagamitin natin ngayon, mga moms, mga guys, mga migs. So yan ang kabuuan ng bahay. So ulitin ko, 40 by 32 ang kabuuan ng bahay na ito. So may apat na siya, may apat na room, saka isang sala at may maliit na kusina. So ganyan lang. So metal cladding ang gagamitin natin dito. Ito yung half concrete lang siya, tapos yan, mga tubular na gamit natin. Kung makikita nyo mga migs, or kung nakita nyo sa mga video sa YouTube or yung ibang nagba-vlog about sa pagtayo ng bahay, so ito ginagaya namin. So yan, 4 na kwarto ito, saka kaunting sala at kaunting kitchen. So yan, kaya maliliit lang na bakal ang ginagamit natin dito. So malayo-layo pa ang bubunuin natin dito. Malayo-layo pa, but malayo na ang nagawa. So hopefully gabayan tayo ng Panginoon matapos natin ito, but yung pira natin is kukunti na lang. So kinakasya lang namin yon para hanggang malagyan ito ng bubong or ng kanang atop ba. So ganyan lang ang ginagamit namin, mga moms, mga migs, mga guys. So yan yung mga damit nila na yan na pawisan, gilayhay na po din ha. So yung trabaho kasi nila is hindi tuloy-tuloy kasi ilang araw din silang hindi nakapagtrabaho dito sa rason na yung pangalawa kong anak is nanganak na. So adto mi sa hospital, mga moms. So mauna nga wala jud wala na kanang exact ba, or wala na daritso ang trabaho nila. So mas okay na ito, natayo na ang
yung haligi ng bahay. So, yan muna ang update natin sa inyo. Saka ito is dito, ito yung terrace. Saka ito yung entrance ng bahay, diyan yung sala. Saka yung mga kwarto na. Saka ito malaki itong terrace kasi nga ano daw, dawatanan o bisita. Oh. So, ulitin ko, ito ay 40 by 32 lang na bahay, mga moms. So, hindi siya masyadong malaki, hindi rin maliit, katamtaman lamang. Tsaka, to clarify is, hindi ito siya fully concrete. So, half concrete, half cladding ang ano ng bahay na ito, ang plano. So, ganyan lang. Kasi sabi ng asawa ko, kasi construction worker yung asawa ko, sabi niya, mas maka-minus gastos tayo kung itong mga metal ang gagamitin natin kaysa sa simento. So, makakatipid tayo sa materyales at saka sa oras. Kasi madali lang itong itayo. Saka ito, buhusan ito ng concrete or ng simento. Tapos, yung asawa ko na ang nag-welding. So, yan. Hopefully, matapos natin ito. Kahit hanggang bubong lang muna. Tapos, diyan lang muna kasi wala na tayong pera. So, sa susunod ulit. See you, mga moms. Akoy. Ugma sa hapon, pasubod ni taas. So, bukas ng umaga, mag-welding na sila diyan sa itaas, mga moms. Ano na nila? I-plaster na ba? Yung sa itaas. Preparation para sa atop. So, ganyan ang ginagawa nila. Ito yung, ano sa ngalan, ano? C4 lens. C4 lens na ginagamit. What? Square tube. Square tube. Not C4 lens. Square tube. Tapos, nilalagyan ng simento dyan para mas matibay siya. Tapos, ito may nakasupport na mga bakal. So, kaya maliliit ang ginagamit na bakal dito kasi ito ang main na haligi. So, pagkatapos nito is diyan na sila sa itaas mag-welding. Yan, ipangkabit na yung kuan para preparation na para sa atop, mga moms. Ako lang ang gagawa. So, nakaubos na tayo nito ng 130 to 150k. I know, 130 I think. Ang naubos na natin dito. Kasali na yung sa labor. Hindi pa na So, hindi pa naman naubos yung materyales sa 130k. So, hopefully na yung pira natin aabot hanggang sa atop. Ay, napakasad kung kanang dili maabot sa atop ang budget na to kasi ito marasti ito mataya. So, kailangang bago siya magtigil ng paggawa sa bahay, natapos natin ang paglagay ng bubong nito or atop unsa man na sa Tagalog ng atop. Uy, basta bubong. Atop, bubong ba? Lagyan ng atop. So, yan. So, silang dalawa lang ang kumbate ani og trabaho. So, pasensya na kayo sa Tagalog natin na nagkabali-mali, nagkaliko-liko. Kasi mahirap magkamali-mali. Kahit mahirap magtagalog, mga moms, kasi Bisaya kami. So, i-try na to ang best na magtagalog po para magkaintindihan tayo. Kasi alam kong maraming mga kaibigan si Jess or maraming mga followers si Jess na mga Tagalog. So, pasensya na kayo diyan, ha. So, hanggat maaari is nagsalita naman tayo ng Tagalog para magkaintindihan tayo. So, yan. Paunti-unti lang ang trabaho dito. Kanang kuan ba? Kanang dili pinugsanay. Hindi naman ito. Ha? Dinadahan lang. Dinadahan-dahan lang. Hindi madalian. Hindi naman ito rush. Hindi ito competition. Hindi madalian ang pagtapos nito. So, paunti-unti lang, dahan-dahan lang. So, yan, ito 130k, but
hindi pa na ikabit lahat ng mga materyales, hindi pa naubos. Pakita pa to. Kasama na sa Oh, yan, kasama yan, yung mga metal na yan, yung mga sigalan ani chan? si four lanes o Si si 4 lanes og square tube. Yan ang ikabit sa itaas. So kasali na yan sa 130k. So wala na naman sigurong barato ngayon mga moms. Uy, or mura ba na mga materyales kung magpagawa ng bahay. Kaya wag na tayong magtaka kung bakit napaka laki na lang nagastos natin sa ganito kalaking bahay. So yun nga, sinasabi ko sa inyo, ano lang ito, 4 bedrooms. Oh, 4 na kwarto. So yan, 2 kwarto iyan. Tapos dito 2. So I think dito ang kwarto ni Jess. Itong malaki kasi sabi niya gusto niya ng medyo malaki-laking kwarto. Tapos ito yung kusina natin, maliit lang. Siguro mag-extend tayo doon. Kung medyo maliit kasi naliliitan ako dito sa kusina mga moms. Kasi alam nyo, kung nakikita nyo sa mga past video ko is marami akong mga gamit sa bahay kasi mahilig talaga ako sa mga gamit sa kusina ba. Tapos ganito lang kalaki yung kusina na ginawa ng asawa ko. So sabi ko sa kanya is parang naliitan ako dito ba. So sabi niya naman, so pwede pa namang mag-extend doon sa bahay ni mama dyan kung gustuhin namin. Kasi nga naliitan ako sa kitchen na ito, but saka na lang pag na na ba, medyo nakaluwag-luwag tayo, saka medyo matapos-tapos na ito, saka na tayo mag-extend. So ganyan, so tiis-tiis lang muna tayo nito mga moms, mga migs, mga guys, kasi limited nga yung natin, yung budget natin. So yan, maliit lang ang 3 kwarto nito, maliit lang. Tapos diyan ang sala. Letter L. Maliit lang ito. So see you on our next videos, next update mga moms. For now, ito lang muna ang ipapakita ko sa inyo. Maraming salamat. God bless us all. Bye-bye. Kuman kayo sa bulan sa? Ano? Siguro kung trabaho? Siguro kung trabaho? Ano oy? Bulan. Bulan ka. Hindi mo magbulan? Hindi ah. Lagi ko ano ko, di na ko sa mana. Wala sa mana. Labor ko.